May mga lalaki na may kakaibang dating, kahit wala naman silang ginagawang masama. Tahimik lang sila, minding their own world, pero may mga tao talagang naiirita sa simpleng presensya nila. Hindi sila bastos at hindi rin naghahanap ng gulo, pero ramdam mong may tahimik na bigat na parang hindi mo maipaliwanag. Ang totoo, hindi dahil sa salita nila kundi sa kilos nila. Hindi sila sumasabay sa usual social script na automatic sa karamihan. Tahimik sila, detached, parang may sarili silang orbit na hindi madaling galawin. At doon nagsisimula yung friction. Yung pakiramdam na may mali kahit wala naman talagang mali. Sila yung tinatawag na Sigma males, mga lalaking hindi lumalaban sa sistema pero hindi rin basta sumusunod. Gumagalaw sila sa sariling bilis, walang effort magpa-impress, walang need makisabay sa expectations ng iba. At yung pagiging totoo nila, yun mismo ang nagtitrigger ng mga taong sanay sa social rules. Ang pinaka-interesting dito, madalas hindi nila alam na may epekto pala sila. Habang others ay nag-overthink at nagiging tense, sila chill lang at ginagawa yung araw nila na parang normal. Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung 8 paraan kung paano nila natitrigger ang ibang tao. Number 1, they treat important people like normal people. Sa mundo ng social rules, sanay ang karamihan na pag may importanteng tao dumating, nag-iiba ang tono ng lahat. Mas maingat silang magsalita, mas respectful, mas controlled ang galaw, pero ang Sigma, hindi nila ginagawa yon. Para sa kanila, tao lang ang tao, at dito agad nagsisimula ang awkward tension. Hindi nila ginagawa yon para maging pasaway, pero hindi rin nila kayang mag-pretend. Kung CEO ka man o sikat o sobrang yaman, wala silang special reaction. Normal na usapan lang, normal na tono, walang extra softness para lang magmukha kang big deal. At yung equality na yon, madalas nakaka-trigger sa status-driven na tao. May mga taong nakasanayan na ang special treatment, konting yabang dito, konting hint ng power doon, tapos ine-expect nila na lahat sasabay. Pero pag Sigma ang kaharap nila, deadma lang. Naghihintay sila ng impressed na reaction pero wala. Walang wow, walang exaggerated respect. At para sa kanila insulto yon kahit hindi naman yun ang intention. Ang hindi nila gets, mas tinitingnan ng Sigma ang character kaysa title. Mas mahalaga kung paano ka makitungo, hindi kung ano ang nakasulat sa posisyon mo. At sa mundo kung saan maraming tao ang kumakapit sa status para sa self-worth nila, yung natural na equal treatment ng Sigma ay parang pagtanggal ng mask na matagal na nilang suot. Their direct gaze makes people overthink. Karaniwan sa tao may safe level ng tingin, hindi sobrang tagal at hindi rin sobrang ikli. Pero ang Sigma, hindi nila nasusunod yung unwritten rule na yon. Kapag nakikinig sila, diretso lang ang tingin nila sa'yo, steady at kalmado. At doon nagsisimula yung weird na kiliti sa utak ng tao na parang bakit ang tahimik niya pero ang lalim ng tingin. Hindi nila ito ginagawa para manindak, ginagawa nila kasi tunay silang nakikinig. Hindi sila nagpe-perform ng interest, talagang interesado sila. Kaya ramdam ng tao na parang nakikita sila ng mas totoo kaysa sa gusto nilang ipakita. At doon na sila nag-overthink kung ano bang naiisip ng Sigma habang nakatingin ng ganyan. Sa totoo lang, karamihan sanay na magtago sa social mask, konting tingin, konting ngiti, tapos lipat na agad ng focus. Pero kapag ang Sigma ang tumingin, parang may scanner sa mata nila na hindi naman nila sinasadya. At yung feeling na may nakakapansin ng details na hindi mo sinasabi, yun ang nakaka-discomfort sa iba. Mas grabe pa kapag may tension, karamihan umiwas ng tingin pag may conflict, pero ang Sigma steady lang. Hindi dahil gusto nilang manalo, kundi dahil hindi sila takot sa confrontation. At yung hindi nila pag-iwas, yun ang nagmumukhang parang unshakable confidence. Kaya kahit simpleng eye contact lang, nakaka-trigger na agad ng insecurity sa iba. Their independence makes others uncomfortable. Kapag sobrang independent mo, nagiging uneasy ang mga tao kasi hindi nila maintindihan kung bakit ang tibay mo kahit mag-isa at bakit hindi mo kailangan ng approval nila. Para bang may invisible wall ka, hindi ka cold pero hindi ka clingy. At doon sila nagsisimulang ma-confuse. Sa totoo lang, hindi sila nairita dahil may mali sa'yo. Nairita sila dahil hindi nila mabasa ang galaw mo. Sanay kasi sila sa mga taong laging humihingi ng payo, laging may tanong, laging may kailangan. Pero ikaw, gumagalaw ka ng tahimik at dun sila naa-alarm. Ang independence mo, nagre-remind sa kanila ng mga kulang sa sarili nilang buhay. Kaya minsan, nagiging defensive sila, nagiging critical, o biglang lumalayo kahit wala ka namang ginagawa. Hindi sila uncomfortable dahil strong ka, kundi dahil hindi nila kayang tapatan yung strength na yon. They don't reveal their intentions. Karamihan sa tao, laging nagsisignal ng plans nila bago pa man gawin. Nagbibigay ng hints, nagpapakita ng clues para ready na ang iba sa magiging galaw nila. Pero ang Sigma, hindi ganon. Pinapanatili nila sa loob ang plano hanggang sa panahon ng execution, hindi para maging secret, kundi para maiwasan ang unnecessary na interference.
Yung unpredictability na ito, nakaka-trigger sa iba kasi sanay sila na mabasa agad ang galaw ng tao. Kapag hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, parang threat agad sa utak nila. Hindi dahil delikado ka, kundi dahil hindi nila nakontrol yung sitwasyon. Sa social circles na puno ng gossip at information sharing, lalo silang naiirita. Ang Sigma, hindi basta nagbibigay ng personal info para lang mapasama sa group. Nagpa-participate sila sa light convo pero hindi nila ibinubunyag ang totoong priorities nila. At kapag wala kang magagamit na leverage sa kanila, nakakainis talaga sa mga manipulative na tao. They don't need to compete. Sa mundo ng karamihan, laging may comparison. Sino mas mayaman, sino mas magaling, sino mas successful. Pero ang Sigma males, hindi nila kailangan sumali sa laro ng kompetisyon. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil hindi nila iniintindi yung ranking ng iba. May sariling standard sila, at yun lang ang sukatan ng tagumpay. Kapag may nag-boast or nag-brag, hindi sila nag-i-engage sa comparison. Para sa kanila, cool lang na may achievement ang iba, pero hindi sila nag-i-invest ng energy para patunayan na mas magaling sila. At yun ang pinaka-frustrating para sa competitive na tao kasi hindi mo matrigger ang ego nila. Ang confidence ng Sigma, galing sa loob, hindi sa pagkakaiba sa iba. Kaya kahit subukan ng iba na mag-challenge o mag-set ng competition, wala kang makukuhang reaction. Hindi sila indifferent para manalo o matalo. Genuinely indifferent lang sila sa external validation. At yun, nakakairita sa mga tao na nakadepende sa comparison para sa self-worth nila. Their patience removes people's sense of control. Karamihan ng tao, sanay sa instant reactions, push someone's buttons, agad silang nagre-respond. Create drama. Instant drama rin ang sagot nila. Pero ang Sigma, hindi ganon. Silent at patient sila. Hindi nila pinapabilis ang mga bagay. Yung delay ng response nila, nakakairita sa mga taong sanay na kontrolin ang sitwasyon. Kapag may nag-try mag-provoke sa kanila, hindi sila nagre-react agad. Nag-o-observe lang at nag-i-evaluate sa sariling timing. Kaya yung predictable na cause and effect na sanay sa iba, wala sa kanila. Ang patience nila hindi tactic, ganyan lang sila naturally. At kapag hindi mo makuha yung immediate reaction, nawawala ang leverage mo sa kanila. Sa conflicts, mas nakaka-frustrate, may nagdrama, inaasahan ang instant emotional reaction, pero Sigma normal lang ang araw nila. Days o weeks pa bago nila i-process, ang attacker pa ang nai-stress, hindi mo alam kung unaffected sila o may secret strategy. Yung uncertainty, yun ang nakaka-insulto sa control-oriented na tao. They don't match provoking energy. Karamihan sa social interaction, may energy mirroring. Someone raises voice, sabay ka rin. Someone excited, sabay mo rin. Pero ang Sigma, hindi nila automatic na sinasabay ang energy ng iba. Kapag may aggression o urgency, steady lang sila at kalmado. At yun ang nakakairita sa mga taong gustong mag-provoke. Yung push ng energy nila, para bang nawawala sa vacuum. Para sa tao na gustong makuha ang reaction mo, parang invisible wall ka. Gusto nilang mag-escalate, pero wala kang ipinapakita na emosyon na pwedeng tugunan. At yung lack ng response na yon, nakaka-frustrate dahil hindi nila nakukuha yung attention na gusto nila. Ang Sigma, hindi nagpe-perform or nag-suppress ng emosyon para manalo. Genuinely unaffected sila. Kaya kahit anong gawin ng iba para mag-trigger, hindi sila naaapektuhan. Yung calmness nila, no, parang neutralizer ng chaos. At yun ang dahilan kung bakit kahit simpleng interaction lang, napipikon o naiirita ang iba. They don't pretend to be impressed. Sa social interactions, karaniwan may unspoken rule na magpakitang gilas at magbigay ng tamang reaksyon sa achievements ng iba. Pero ang Sigma hindi nila ginagawa yon. Kung impressed sila, sasabihin nila. Kung hindi, walang fake na papuri o exaggerated reaction. At yun ang nakakairita sa taong sanay sa automatic validation. Kapag may nag-flaunt ng sasakyan o promotion, inaasahan nila yung wow or envy. Pero ang Sigma, minsan okay lang na tumango at tuloy sa ginagawa. Hindi sila bastos, hindi rin sila indifferent out of jealousy. Genuine indifferent lang sila sa mga bagay na wala sa priorities nila o hindi nakakaapekto sa kanila personally. Yung selective attention na yon, nakaka-trigger sa mga taong nakadepende sa reactions para i-validate ang sarili nila. Kapag wala silang nakuha na expected reaction, nagdududa sila sa halaga ng ipinapakita nila. At yun ang dahilan kung bakit kahit simpleng display lang, napipikon o naiirita ang iba sa honest na indifference ng Sigma. Ang Sigma males, hindi nila sinasadya na mag-trigger ng tao. Simple lang sila, sumusunod sa sariling standards at hindi nagpapakita ng performance para sa attention. Sa mundo na puno ng image at external validation, yun mismo ang nakakagulat at nakakairita sa iba. Genuine sila at hindi nakadepende sa opinyon ng iba.